Kung merong 100,000 na makakapanood ng video na to at mag-i-extend ng kahit piso lang para makatapos si Danica, ay matutugunan na po yun yung pangailangan ni Danica para siya makagraduate. Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. Bago ako magpatuloy sa aking video ay gusto ko sanang makiusap sa inyo one time lang, kahit ngayon lang po, na sana itong video na ito ay panoorin nyo mula simula hanggang matapos. At kung meron pong ads, sana po wag nyong i-skip yung ads. At yun, isa pang pakiusap po, sana i-share nyo yung video para mas marami pang makapanood at makaalam nitong sitwasyon ng isa kong dating player na si Danica Sinyo. Siya po ay player ko mula sa elementary, high school at saka senior high school. At ngayon po siya ay nasa college na at malapit na pong graduate. At ito po, gusto ko munang ipakita sa inyo yung video ni Danica, ipakilala siya sa inyo. Ayun po, sige po, panoorin natin. Hello po, ako po si Danica. Dati po akong atleta ni Coach Manny simula elementary hanggang high school. And ngayon po kasalukuyan nag-aaral na po ako ng college. And kasama ang palad, dahil po sa pandemya, nagkaroon po ng cut-off ng scholarship. And ang pagiging atleta lang po ang tanging inaasahan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Gawa ng wala na po akong tatay. Ang nanay ko naman po matanda na. Kuya ko na lang din po yung nagtatrabaho para sa pamilya, na minsan hindi rin sumasapat kasi minsan walang biyahe, madalas mahina. Kaya po nagsusumikap talaga ako makapagtapos ng pag-aaral para naman makatulong sa pamilya. Ayun po si Danica Sinyo at dito sa lugar na to, dito ko siya tinuruang maglaro ng softball mula elementary hanggang senior high school. Siya po ay nakatira sa temporary housing at halos lahat po ng nakatira sa temporary housing ay mga dating residents ng Smoky Mountain. Nabanggit ko na siya sa isa kong video, sa mga video ko ng mga nakaraan, nabanggit ko na siya yung nung grade 10 siya ay namatayan siya ng father. Nung time na namatay ang kanilang father, yung kanyang isang kapatid ay college, tapos siya ay grade 10, at alam nyo, ito lang ang tanging kanilang inaasahan, ito lang ang nagtatrabaho. Yung kanilang mother ay plain housewife at medyo may edad na, kaya yun, talagang yung tatay nila yun ang bumubuhay sa kanila. At nung namatay yun, ay talagang nakita ko yung hirap, talagang nahirapan sila sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw. Kaya ang nangyari po, yung kanyang college na kapatid na lalaki ay napilitang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at may pansuporta sa pamilya. At si Danica po, naalala ko, talagang hirap na hirap siya. Ay ayun, nung siya ay senior high school, tumatanggap siya ng labada para lang yung mayroon siyang kasama na isa pang player na tumatanggap sila ng labada para lang sila talagang may tulong panggastos sa araw-araw. Ganun po kahirap ang kanyang naranasan. Kaya talagang pinus ko naman siya na talagang maglaro, mag-training ng maayos, dahil itong paglalaro ng softball ay malaki ang maitulong sa kanya para tuloy-tuloy siyang makapag-aral ng college at makagraduate sa tulong nitong softball, itong paglalaro ng softball. Kaya ayun po, medyo maganda naging resulta. Nakasama namin siya sa Amerika noong 2014. Nung nag-represent kami ng Philippines, isa po siya sa member ng team naglaro sa Amerika, sa Delaware. At yun po, talagang napakaganda nang nangyari dahil nung siya ay nasa college na, ayun, nabiyayaan na talagang natanggap siya sa isang magandang university. At siya ay full scholar, may pagkain kompleto. Kaya talagang medyo gumaan ang kanyang pag-aaral. Yun ay dahil sa paglalaro ng softball. Medyo matagal-tagal na rin po ako sa programang ito na nagtitrain po ako ng mga kabataan na ang layunin ko ay talagang mapaayos yung kanilang buhay, matuto sila ng tamang pamumuhay, ng tamang disiplina at gumaling silang player at makapag-aral sila ng libre sa college, makatapos sa tulong na itong sports. Kaya naman po tuwan-tuwa po ako dahil 4 silang natanggap doon sa university yun. Maganda po yung university yun, at isa po doon si Danica.
Kaya very thankful ako sa university at sa mga coaches. Ayun po. So, pero alam nyo, ayun na nga, sa kasamaang palad po, dahil sa problema nating nararanasan ngayon, dahil sa pandemic na ito, ay na-cancel po ang UAAP. Kaya ang naging resulta nito ay ang ibang university po ay limited yung naging recruitment, ang iba ay walang recruitment, ang iba ay na-disband pa nga. At meron pong mga university na nagbawas ng kanilang mga athlete scholar. Kaya sa kasamaang palad po ay talagang nakakalungkot. 4 po sila na mga player ko na nandun sa university na yon, ay si Danica po ay nakat ang scholarship. Kaya nakakalungkot po yung nangyari, pero hindi po kami masama ang loob kahit kung kanino man sa university o sa mga coaches. Very thankful kami dahil talagang at least yung mga nakaraang panahon ay talagang malaki ang naging tulong nila kay Danica. Sa ngayon po ay talagang lungkot na lungkot si Danica. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung makakagraduate pa siya, kung makakatapos pa siya ng pag-aaral, dahil wala po talaga siyang inaasahan. Kaya nung isang gabi po, tinawagan ko siya at talagang kami medyo nagkadramahan, nagkaiyakan kami dahil nakita ko yung sitwasyon niya, yung talagang pagnanais niya na medyo talagang pinanghihinaan siya ng loob. Kaya ako po bilang isang coach ay talagang in-encourage ko siya, pinalakas ko loob niya. Sinabi ko na magpakatatag ka, kumapit ka, patuloy kang manalangin dahil alam ko na ito yung pagkakataon para mapatunayan na ang Diyos ay talagang kikilos at tutugon ng dalangin. Kaya ayun po, itong pagkakataong ito ay hindi ko tinitingnan bilang isang negatibong pagkakataon, kundi ito po'y naniniwala ko na ito po'y pagkakataon para talagang ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa-tao ay talagang magbayanihan at mag-extend ng tulong para dito kay Danica. At ito rin po isang pagkakataon para talagang mapatunayan natin na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kaya ayun po, so naniniwala ako na ito po'y pagsubok na alam kong mapapagtagumpayan natin. Kaya ayun po, ako po bilang isang coach, ako na po ang lumalapit at nakikiusap sa inyo. Please po, sana po tulungan natin si Danica. Pagtulong-tulungan po natin. Dahil si Danica po ay, alam nyo ba, siya ay nagsisikap mag-aral. Dahil ayun po, hirap na hirap ang kanyang buhay. Gusto niya makatapos para makahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Siya po ay dance lister, nagsisikap po siya mag-aral. At talagang sinisikap niya na makatapos dahil ayun mga para talagang para makatulong sa pamilya po. Kaya sana tulungan po natin siya, extend natin yung tulong sa kanya. Naniniwala po ako sa Diyos na kung tayo itatawag sa kanya ay hindi niya tayo papabayaan. At naniniwala rin po ako sa lahing Pilipino na tayo po mga Pilipino ay merong puso ng pagtulong. Likas po sa atin ang matulungin. Kaya ayun po, ako po ay nananawagan sa inyo na sana po ay pagtulong-tulungan natin si Danica sa kanyang sitwasyon ngayon. Sana po pagtulong-tulungan natin na makagraduate siya. Alam niyo po, kung merong 100,000 na makakapanood ng video na to at mag-i-extend ng kahit piso lang para makatapos si Danica, ay matutugunan na po yun yung pangailangan ni Danica para siya makagraduate dahil last year niya na po ngayon. At kung meron naman pong 10,000 katao na makakapanood ng video na to at mag-i-extend ng 10 piso para kay Danica, ay sapat na po yung para siya ay makagraduate. Kaya ako po, ito, humihingi rin po ako ng tulong sa inyo na ito pong video natin na to ay i-share. Sana po i-share nyo, panoorin nyo ng buo at i-share nyo sa iba pang tao para maraming makapanood. Dahil ako po, ipini-pledge ko po, pinapangako ko yung revenue ng video na to ay talagang itutulong ko rin kay Danica sa kanyang para siya makagraduate sa kanyang pag-aaral po. Sana po huwag nating ipagkait yung tulong kay Danica para siya makagraduate dahil siya lang po talaga yung inaasahan ng pamilya para makaahon sa kahirapan. Kaya sa mga nais pong tumulong ay pwede nyo po akong kontakin sa Facebook, Manny Liabe, at dito po sa aking YouTube, Coach Manny, at nandito po ang aking number. Ganun din po yung GCash number.
At wag po kayong mag-alala dahil i-update ko kayo, i-report ko kung magkano na yung naiipong pera para kay Danica. Kaya sana po ay inaasahan namin kayo na i-extend nyo yung ating tulong para kay Danica. Ayun po. So maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye.